Verimon, kumusta yung sitwasyon dyan sa Makati Park? Yes, Angela, lahat ngayon ng entrances at gates dito sa Makati Park Garden along Dr. Jose Rizal Extension Taguig ay nakasara. So may kita natin, may mga nakapwesto dito na security officers natin. At dahil nga sa hapon, na-inisyuhan ito ng umaga ng temporary closure at mga magsa 7 a.m. ay sinerve ito. Kaya lahat ng entrances dito, lahat ng mga gates, may barikada, may padlock. Kaya naman lahat ng mga may gustong sumilip dito sa park ay pwede lang bumungad o kaya tumungtong dito sa may parking spaces po ng mga motorcycles. Yes, linawin ko lang, no? How many Makati residents ba are currently inside the park? And to clarify, did they choose to stay ba o nakandado lang sila sa loob? Ako, sa ngayon, hindi ito katulad ng kahapon na may makikita tayo mga nagpo-protesta na Emborestes o kaya Makati Defenders. Ngayon, kung sisilip lang sa loob, hindi na kasi makapasok dahil yes, Verimon, could you repeat that? Pero may mga ilang empleyado sa City Hall ngayon dito, may mga ilang empleyado na nasa loob at pwede naman daw sila maglapas-pasok dito sa pasilidad ayos sa nakausap natin mula sa Taguig City Hall. Yun nga lang, meron lang daw specific entrance point. Bawal na araw pumasok sa ibang mga gates dito sa paligid ng park. Meron lang sila pwede pasukan at ayon nga po sa mga nakausap natin, hindi naman daw sila kinulong. Meron naman daw silang naging choice option at ito raw ay kanilang naging reaction dahil nga sa biglaan daw na pagsara kahapon. So may mga tao pa po sa loob pero mga empleyado lang ito at bawal pumasok ang mga walang permiso na pumasok dito sa pasilidad o kaya naman ay hindi mga empleyado. Okay. So yung empleyado dyan na sinasabi natin na nasa loob, pwede silang lumabas anytime that they want? Hindi sila pipigilan ng Taguig Local Government? Is that true? Yes, yun po ang sabi na nakausap natin mula sa City Hall ng Taguig. Meron at pwedeng lumabas-pasok ang mga empleyado ng Makati dito. Kaya naman daw may choice daw sila kung papasok daw sila dito, kung may kailangan daw silang asikasuhin sa opisina, o kaya naman ay magliwaliw po dito sa loob. Pero yun nga lang, sarado ito sa mga hindi empleyado at walang permiso na makapasok. Kung actually pagka tumungtong ka dito, may masisilip ka, may madudungaw ka na mga empleyado, mga tao po sa loob. At sa ngayon, wala naman tayo nakikita ang parang restrictions o limitations sa kanilang paggalaw sa loob at labas nitong garden. Pero totoo yung nangyari nung the other day ba yun, yesterday, na inaabutan sila ng pagkain itong mga empleyado sa loob. Kasi ang dating sa atin dito sa labas, nakulong sila doon at yun nga, inaabutan sila ng pagkain ng mga residente. Yes, Angela, actually kanina rin may dumating dito na police vehicle. May bit-bit sila ng mga pagkain at mga inumin. Yun nga lang nakita natin, naiabot po yun sa mga nagbabantay dito. Ayan, sa kanila po, may mga kahon na nakalagay dyan, may tubig at mga ilang pagkain. Pero hindi pa natin nasisilip sa ngayon kung pati ba yung mga empleyado na nasa loob nitong pasilidad ay inaabutan din. Pero yun nga, mukha namang kalmado at mapayapa pa yung mga tao nandito sa loob dahil nga raw pwede naman maglabas-pasok dun sa isang entry point ng Makati Park and Garden. Angela. Oo, ihabol ko lang to, Diego, no, kasi sinasabi nga ng Taguig, ang claim nila, ginawa daw ng Makati LGU, itong park na to, na parking space at saka storage facility ng mga heavy equipment. Siyempre, ang sabi ng Makati, hindi daw yung totoo. Ikaw ba, nakita mo na, nakasilip ka ba dyan? Totoo ba yung sinasabi ng Taguig na may mga store dyan, nakalagay, nakaimbak ng mga heavy equipment? Dito sa side ng Dr. Jose Rizal Extension, nung pagdungaw natin, ang makikita lang natin ay meron ditong parang bulldozer, pero sabi galing daw po yan sa Makati LGU. Pero yung sinasabing mga nakatambak daw na heavy equipment, yung mga storage at iba pang mga tinatambak na gamit, sabi po sa atin ay nandoon daw sa isang banda, sa isang side daw po ng Makati Park and Garden, sa may dulo pa raw po. Pero dito sa pinakabungat, kung sisilipin, wala. Ang makikita mo lang dito ay yung pinaka-Park and Garden space area natin dito. Pero na nga lang, dito sa parang bulldozer o sa heavy equipment, itong makina na nandito sa likod. Pero yun nga, galing daw ito sa Makati LGU, Angela. Oo, last prior dun sa closure na ginawa ng Taguig Local Government dyan,
in-inform ba nila ang Makati LGU na ito ay gagawin nila at sinasabi nga na wala silang mayor's permit, etc.? Sa nakausap natin ulit sa isang officer mula sa Taguig City Hall, matagal na raw pong naaabistuhan ang Makati tungkol nga dito sa issue sa paggamit ng pasilidad. Yun nga lang daw, lumipas daw ang mga buwan na tumabot ng araw ang initan kahapon. Yun nga lang, kinikwestiyon ng Makati LGU yung timing ng pag-issue nitong order at yung pag-serve. Dahil nasa alas 6 lang ng umaga kahapon, sinerve yung issue na temporary closure at magsa 7 a.m. daw noong bigla ang may pumunta dito na nasa 100 na mga tao. At yun nga, ayon din sa mga naging report, yung mga naglagay daw ng kandado sa mga gates nito ay mga nakatakip daw po ang kanilang pagmumuka. Kaya yun yung pinaka-question ng Makati LGU sa Taguig LGU kung bakit nagiging ganito yung sitwasyon at bakit ganito yung naging treatment nila. At tawag na raw po ng Makati LGU dito ay isang pambubuli mula sa Taguig LGU. Pero bukod pa dyan, wala pa tayong nakikitang statement mula sa parehong panig. Pwera na lang sa mga inilabas nila kahapon tungkol sa temporary closure na ito. Balik sa inyo. Yes, Marymon, of course, alam na natin, nag-iba ng jurisdiction itong park, no? Pero now na nag-iba yung jurisdiction, does Taguig now plan to change the park's name? Siyempre, gusto nila lagyan ng tatak nila yung park. Yan sa mga nakausap natin, wala pa raw pong usap-usapan tungkol sa pagpalit ng pangalan nito dahil na ang pinaka-issue dito ay yung mga mayor's permit na hindi raw po na-secure ng Makati LGU mula sa Taguig. Kaya naman ang pinakakailangan daw asikasuhin ng parehong panig ay yung pagkakaroon ng maayos na diskurso sa kung paano po masisettle yung issue tungkol nga dito sa permit at kung masisilip nga kung tama ba yung claim ng Taguig LGU na ginagamit itong lugar para sa pagtambak o gawing storage sa heavy equipment at ibang kagamitan daw po ng Makati. Balik sa inyo. Sige, Marymon, hindi naman po pwedeng pabayaan na lang natin na ganyan na nag-aaway yung dalawang lugar, Makati at saka Taguig. No? Anong plan of action? May nakausap ka ba dyan na officials? Plan of action ng Makati at saka plan of action ng Taguig? Hanggang kailan sila dyan? Ngayon, ang pinaka-nakausap pa lang po natin ay yung mga security officers ng Taguig LGU at hindi nga tulad kahapon na marami dito yung mga nagpo-protesta, mga Embo residents o kaya Makati defenders, pero inaasahan daw nila dahil first pang itong temporary closure kahapon, baka raw may mga pumunta dito, may mga mag-organize ng protesta o meron may gustong mag-strike ng diskusyon na tungkol nga dito sa issue. Kaya naman, may mga police vehicles tayo. Ikot ko lang sa gilid. Ayan, may mga police vehicles po tayo na rumoronda sa paligid. Hindi lang dito, kundi sa buong kabuuan ng Makati Park and Garden. At may nakapwesto na po dito nga ng mga security officers natin at police officers mula sa Taguig LGU. So lahat sila ngayon ay nandito para daw i-monitor kung sakali man na may na mga nangyayari. Pero simula kanina umaga, wala pa naman daw po, pero inaasahan nila na sa pangtao dito. Yes, Marymon, kaya ba kung iangat mo yung tripod mo malapit sa bakod, may makikita ba tayo diyan? Oo, tingnan Siyempre, natin. madaming mga marites kami dito. We want to see kung may makikita tayo. Of course, we want to see kung totoo yung marites, diba? Marites, inaamin ko naman. I want to see that Baka makita natin kung totoo nga yung mga sinasabi. Kaya ba? Kaya yan. Hindi ka mahuhuli, Marymon? Okay. Ayan. For those who just tuned in, si Marymon Reyes ang ating mobile journal for today na nasa Makati Park ngayon. Umakyat. Naku, umakyat siya ha. Ay, nasa Makati Park siya ngayon. Ayun. She's trying to kita naman. Get a glimpse of what's happening sa Makati talaga. Yeah, lumit ang video. Yung sa over the bakod, kumaga. At least ayan. Ayun, at least nakikita. Okay. May audio ba si Marymon? Marymon, go ahead. Yes po. Yes. Ito po yung sinasabi ng vehicle na nanggaling daw po sa Makati LGU. Pero kung sisilipin po ninyo yung paligid, mapayapa at ang mga tao lang daw po na nandito ay mga empleyado nga mula sa Makati. Pero wala po dito yung sinasabi nga natin mga nakatambak daw na gamit at yung ginagamit na daw po na storage ng ibang kagamitan o heavy equipment ng Makati. Sinasabi nga po nasa kabilang banda raw po ng Makati Park and Garden yon. Pero pumunta ka dun mamaya, tignan mo. Ngayon sa park. Mamaya tignan mo yung other side.
Di ba, Mary Mon? Oo. Pinagod mo si Mary. Di, mamaya na lang. mamaya. Send us na lang. Tapos hopefully we can talk to somebody from Makati and Taguig para, di ba, ma-iron natin itong nangyayari Ma-break yung na to. standoff. Oo. At saka makita na sino talaga nagsabi Actually, ng totoo. kanina po yung mga ito, kung makikita nyo yung mga tao na nakaupo dito sa likuran, subukan natin na tawagin yung kanilang attention. Kasi yun nga lang, medyo lingap po sila para magsabi ng kanilang mga statements o hinaing tungkol nga po dito sa sitwasyon. Kaya po ang mga nakausap lang natin yung mga security officers at officials po na mga nandito nakapwesto. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Mary Mon Reyes.